Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Rojas Oriental, Mindoro. Chris, ano ba ang detalye niyan? Connie, nangyari ang engkwentro nang makatanggap ng impormasyon ng Philippine Army na may mga NPA sa Barangay San Vicente. Ayon sa 203rd Infantry Brigade, umabot ng 10 minuto ang palitan ng putok ng baril ng dalawang panig. Hindi pa nakikilala ang nasawi. Wala namang sugatan sa panig ng mga militar. Nakuha sa lugar ng engkwentro ang isang baril, 2 magazine ng baril at medical kit. Sumiklab naman ang sunog sa isang bahay dito sa Dagupan, Pangasinan. Sa video, kita ang mga residente na nagtutulungan para maapula ang sunog sa Barangay Maluwad. Dumating din ang mga bumbero at naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Umabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nadamay na katabing bahay o nasugatan sa insidente. Naabutan ng news team ang nagpakilalang may-ari ng bahay. Inamin niyang siya ang nanunog ng bahay dahil umano sa kalasingan. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at maharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pang-hold up sa isang tindahan sa General Santos City. Sara, magkano ang natangay ng mga hold-upper? Connie, natangay ng hold-upper ang kahadeyerong laman ang kita ng burger shop sa Barangay San Isidro. Sa CCTV, makikita na naka-duty nitong Lunes ang 2 babaeng empleyado ng tindahan. Lumapit ang isang lalaking nakatakip ang mukha at may tinatakpan din ng panyo sa kamay. Pinilit niya ang mga tindera na ibigay ang kinita ng burger shop. Sa takot, tumalima ang isa at iniabot ang kahadeyero na may lamang aabot daw sa 10,000 piso. May person of interest na raw ang pulisya. Kabilang sa inaalam nila kung totoong armas ang dala ng hold-upper. Makikipagtulungan daw ang may-ari ng burger shop sa investigasyon. Kinukuha pa ang kanyang pahayag.